Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng October 2024? Pwede nangyayari na to, mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at ayan, feminine energy. Ano ba? Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Magsimula na tayo. Ano kaya to? Ito parang dating natatakot siya mag-move on. Tapos biglang nagkaroon ng lakas ng loob na yun nga, mag-move on at maghanap na lang ng bago, piliin ng bago. Tapos ang ending, dalawa yung senaryo. Yung ending natin, either kung dumating man tong new love interest, para bang magre-reflect siya. Iko-compare niya kasi yung bago sa luma. Pangalawang senaryo, waiting period pa rin kasi to. Hindi pa darating. Pero open na siya. Magmahal ulit ng bago. Yung iba sa inyo na single. Yung nga lang, hindi pa darating yan ng October. Pero at least yung willingness na mag-move on nandito na. Anyways, ito yung possible partner o ex-partner ng iba sa inyo. Natatama ng reading na to. Pisces. Dalawang card, parehong Pisces. So, para siyang emphasis na Pisces ex-partner lang tatamaan ng reading na to. Ngayon, punta tayo dito. Yun, oh. Wala to. Oh. Yun, tapos matcha woman. So, pag nakita ko tong matcha woman o mature, mga 40 yan. Pataas yung edad. So, yung tatama ng reading, babae na may edad na 40 pataas. Ano kaya to? Yun. So, inisip ko, pwede ba ang reconciliation? Yun. Hindi siguro kung reunion. Diba? Reunion. Muling pagsasama. Yun lang to. So, ibig sabihin, first time. Baka kasal na to. Sabagay, may wedding ring dito. May engage sa iba sa inyo na, yun nga, babae, 40 pataas. O baka palapit na ang kanilang wedding anniversary. Pero kung kasal na sila, yung iba sa inyo, kasal na 40 pataas. Wala naman ako nakikitang red flag. Kasi ang ganda nito. Yun eh. So, ibig sabihin, ayan, magkadikit nga yung ring eh. Di, buo ang samahan. Okay? Kayo pa rin, walang problema. Kung magka-problema man ay malalampasin din agad-agad. Kumbaga, sa madaling salita, may pagkakaisa. Okay? So, ang tatamaan lang nitong sinasabi ko ay
kasal. Wala namang problema. Kasal na babae. Ayan naman tong children. Ano? Children, spiritual growth. Ano yan? So, ang dating para sa iba sa inyo na may mga anak. Nang dahil sa mga anak, ma-open ng iba sa inyo sa topic ng spiritual growth. So, pag spiritual growth, malawak kasi yan, yung topic ng spirituality. So, pwedeng religion, o again, any form na ng spirituality, hanapin nyo na lang sa internet. Kasi malawak nga yan. O iba-ibang klaseng religion. Basta spirituality, hanapin nyo na lang sa internet kung gusto nyo alamin kung paano tong spiritual growth. Pero sa madaling salita, magiging spiritual. Magiging spiritual yung iba sa inyo dahil sa tulong ng mga anak ko. Dahil, ewan ko, parang may reawakening ng spirituality dito. Sabihin natin magkakasakit yung anak. Sabihin lang natin, example lang. Example, magkakasakit yung anak. Tapos, syempre, kakabahan yung nanay o yung tatay na para bang na sobrang kaba, magdadasal. Nang dahil sa nangyari, napalapit yung loob ng iba sa inyo sa Diyos. O, di ba? At dahil doon, nagkaroon ng himala. Gagaling yung bata. Pwede rin. So, again, example lang naman yun. Ngayon, sabi dito, true love. Magandang ano to? Combination. Biruin mo, true love communication. Regardless kung ex ba to o someone new, pero ang dating makakausap ng iba sa inyo o may chance na makausap ng iba sa inyo ang kanilang true love. Pero, applicable lang to sa ex at sa crush o parating pa lang na new love interest. Hindi to applicable dun sa mga kasal na. Siyempre, kasal na sila. Dinatagpuan na nila yung true love nila, di ba? Kaya excluded na sila. Okay? Sa option. Ang option lang natin dito, single. Mamit na nila ang kanilang true love. Baka mag-meet sila sa social media, who knows? Kasi way ng communication, isa sa way ng communication ay social media o text, call, cellphone. So again, social media na lang in general. O kung di man ganun, who knows? Baka makasalubong lang nila somewhere. Tapos yun na pala yun, yung true love nila. Tapos nagbigayan sila ng phone number. So maraming possibility, di ba? Last spread na to. So sa case na to, morena naman. May morena tayong babae. High school. Ano yun? So yung morenang babae, cold. Cold siya for some reason. So, either kayo to na magiging mala-introvert kung morena yung nanonood. O kung hindi kayo morena, whether lalaki kayo o maputing babae, mapapansin nyo na sa months na to, parang all of a sudden, tong kakilala nyong morena, bigla na lang magiging cold o snobbish o unfriendly. For some reason. Anyways, last na to. Ito na yung last deck natin. Babasahin ko na lang. Kukuha lang ako dito ng 5. 6 na nga para masaya. Kukuha ko ng 6 dahil mahaba pa naman ang oras.
Pero again, babasahin ko na lang. Dali naman tong intindihin dahil simple English lang to. Cupid, love is in the air when Cupid is around. O, di ba? Tulad nga nung sabi ko kanina, may true love dun, no? Kanina, true love. Feelings. Take the time to explore the deep emotions you are experiencing. Oh, twin flame. Oh. Twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. Universe. The universe is guiding you towards that special someone. Just let everything take its course. Wow! 'Di ba? Katulad ng Cupid kanina, saka yung True Love. Malaki talaga chance so para sa mga single na yun nga ma-meet na nila ang kanilang soulmate o true love. Talagang divinely guided at ito na ang universe, oh. Nangingialam na ang universe, so ibig sabihin, destiny na to. May kinalaman na sa destiny, destined to happen. Ilan na ba to? 2, 4. Ito pang 5. Barrier. Find ways around obstacles to find happiness. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo dito sa oracle card na to. At ang huli, yes, trust your intuition. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.